Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po kami nanunuligsa. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At para sa ating episode ngayon, ating tatalakayin itong post ni Mr. Michael Sandoval, ministro ng Iglesia ni Cristo 1914. Mga kapatid, bago muna natin pag-usapan yung post niya nung nakaraan, alam natin na si Michael Sandoval ay isa po sa mga nanunuligsa sa Iglesia Katolika. Katunayan, meron po akong ipapanood sa inyong video. Kung naalala ninyo, heto po, panoorin natin mga kapatid. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po kami nanunuligsa. Yan po ang patunay na grabe talaga manuligsa sa Iglesia Katolika. Itong si Michael Sandoval. At katunayan, yung post niya po sa Facebook nung nakaraan po ay ganun din, nanunuligsa rin siya sa Iglesia Katolika. Ito po, babasahin ko po sa inyo ang post niya. Breaking news. Hindi lamang ang magtiyuhin, Bes at King of Egypt, ang apektado ng pandemya, kundi lalo na ang Iglesia Katolika Romana, kaya halos makiusap sa miyembro nila na mag-abuloy kayo. Pero ang mahalagang tanong, saan naman dinadala at sino ang tunay na nakikinabang sa mga buloy ng iba't ibang reliyon ngayong lalo na nang magtiyuhing Eliseo Soriano at Daniel Razon? Aba, grabe. Alam niyo kasi lagi niyang tinitira si Eliseo Soriano at Daniel Razon pasegue pa sa Iglesia Katolika. At katunayan, sinabi niya, lalo na ang Iglesia Katolika Romana. Kaya halos makiusap sa miyembro nila na mag-abuloy kayo. Aba, heto po mga kapatid, yung patuloy ng kanyang post. Sa kabilang dako, transparent po at nakikita ng mga kaanib at di kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pinaggugugulan ng aming mga nalilikom na kusang loob na abuloy o handog sa Iglesia. Tuloy-tuloy pong aming pagsamba na isinaalang-alang ang government health protocol. Lalong napatutunayan sa mga panahong ito kung aling relihiyon ang totoong may Diyos. Tapos sabay quote ng Isaias Kapitulo 41, versikulo 9 hanggang 10. Grabe, tapos sabi pa niya, sa mga nagsusuri sa INC, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming mga kapatid o magtungo sa pinakamalapit na sambahan ng iglesia sa inyong lugar. God bless you po. Nako, tapos meron po siyang ipinost. Ito yung larawan mula po sa Bulgar na dyaryo, mga kapatid. Yung tabloid na Bulgar. Babasahin natin sa inyo yung sinabi dito. Simbahan, hirap na sa pandemic, anawagan, mag-abuloy kayo. Aba, ang nasabing post ni Mr. Michael Sandoval as of recording ay umabot na ng 1,800 comments at may 2,000 shares na rin. At may 6,100 reactions as of recording. Titingnan natin kung totoo itong sinasabi ni Mr. Michael Sandoval. Kasi pinapalitaw ni Sandoval na napupunta lang sa bulsa ng mga pari
Ang abuloy, napupunta lang daw sa bulsa ng mga pari. Ang abuloy. Aba, grabe talaga itong si Mr. Michael Sandoval. Totoo ba itong sinasabi ni Mr. Michael Sandoval na grabe daw yung Iglesia Katolika? Sabi niya kasi dito, lalo na ang Iglesia Katolika Romana, kaya halos makiusap sa miyembro nila na mag-abuloy kayo. Titingnan natin kung tama si Mr. Michael Sandoval na ito. Heto po, nahanap ko po itong Bulgar Magazine. Titingnan natin yung headline. Sabi dito, simbahan hirap na sa pandemic. Nanawagan, mag-abuloy kayo. Alam naman natin, no? Yung mga headlines palagi ng Bulgar na dyaryong ito ay over-exaggerating. Alam naman natin yan, ano? Tabloid kasi sila. So, heto, babasahin natin yung original article na ito po yung pamagat. Sa pahina 2, ganito po ang ating mababasa. Mag-abuloy kayo. Kasunod ng nagpapatuloy na epekto ng COVID-19, umapela ang CBCP ng patuloy na pinansyal na ayuda. Ulitin ko, ayuda. Hindi pala abuloy ayuda, no? Okay. Sa isang pastoral statement na inilabas ni CBCP President at Davao Archbishop Romulo Valles, ipinaliwanag nito na kailangang matustusan ang stewardship program. Ulitin ko, stewardship program, Mr. Michael Sandoval. Alam mo kasi, si Michael Sandoval, palpak pa rin, ano? Ito, ipagpapatuloy natin ang article. Nahihirapan na umano ang ibang dioceses at parokya dahil sa pandemya sa COVID-19. Let us not be afraid to give freely and cheerfully, even in times of crisis and difficulty like the COVID-19 pandemic that we are presently experiencing. Let us sustain the spirit of generosity that has spontaneously overflowed during this pandemic and has kept our communities in operation. Bahayag ng CBCP. Ayon pa kay Valles, nagsisilbing inspirasyon sa simbahang Katolika ang suporta na ibinibigay ng mga deboto. Sinabi pa nito na responsibilidad ng bawat isa na magtulungan para sa simbahan. Thus, we encourage all the baptized to regularly, wholeheartedly, and generously contribute to the church so that we can fulfill our common mission of spreading the good news of serving humanity and caring for the whole of creation. Dagdag pa ng CBCP. Ito po yung article mula pala kay Madel Moratillo. Ano ba ang mission na tinutukoy ng CBCP? Kasi sinabi nga sa article na so that we can fulfill our common mission of spreading the good news, of serving humanity, and caring for the whole of creation. Titingnan natin mga kababayan kung ano ba ang tinutukoy na ito ng CBCP. Nahanap ko po yung pastoral letter ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na isinulat po ni Romulo Valles, DD, Archbishop of Davao, noong January 28, 2021. Ganito po ang title, Pastoral Statement on Stewardship. Aba, ibig sabihin, stewardship. Nako. So, heto po. After 5 centuries of striving to live the Christian faith more fully, we heighten consciousness of our identity as stewards. We are stewards of life, talent, time, and material resources. These gifts are given to us for service, that we may become channels of God's providence to one another. The Holy Scriptures remind us, as each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. We are certainly blessed not only when we receive, but especially when we give. Tama, di ba? It is better to give than to receive. At klarong-klaro, klarong-klaro dito, these gifts are given to us for service, that we may become channels of God's providence to one another. Ibig sabihin, mga kapatid, kung may natatanggap kang blessings, i-share mo rin yan sa iba. Eto, mga kapatid, Ipagpapatuloy natin yung punto talaga ng pastoral letter.
God calls us to serve one another more generously, especially our poor brothers and sisters. The Lord Jesus made his own the prophecy of Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. We then take the banner of preferential love for the poor. On this, Pope Francis tells us our preferential option for the poor must mainly translate into a privileged and preferential religious care. In this spirit, we reaffirm the mandate given us by the Second Plenary Council of the Philippines in 1991, namely, tithing, after a good pastoral catechesis, shall be introduced with the end in view of the gradual abolition of the arancel system. Heto pa po yung sinabi niya. Brothers and sisters, we are all part of this endeavor, for we all belong to the church, the one family of God. We all share responsibility for the church. Thus, we encourage all the baptized to regularly, wholeheartedly, and generously contribute to the church so that we can fulfill our common mission of spreading the good news, of serving humanity, and caring for the whole of creation. For the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Tingnan natin, base dito sa sinabing ito sa pastoral letter. Balikan natin si Michael Sandoval, yung kanyang post, mga kababayan. Babasahin ko po uli itong sinabi niya sa kanyang post. Sabi niya kasi ganito, sa kabilang dako, transparent po at nakikita ng mga kaanib at di kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pinanggugugulan ng aming mga nalilikom na kusang loob na abuloy o handog sa Iglesia. Lalo na ang Iglesia Katolika Romana, kaya halos makiusap sa miyembro nila na mag-abuloy kayo. Sabi niya, halos makiusap sa miyembro nila na mag-abuloy kayo. Ito talagang si Michael Sandoval. Alam nyo, hindi niya po binabasa itong pastoral letter. Kung ano yung tinutukoy na yung mag-abuloy kayo na sinasabi naman ng bulgar na dyaryong ito. Nako, grabe talaga si Michael Sandoval. Alam niyo mga kababayan, it's all about stewardship itong tinutukoy ng pastoral letter. Hindi naman po tungkol sa yung iglesia o yung simbahan, kailangan ng pera, walang ipang tutustos po sa lahat-lahat. Grabe talaga ito si Mr. Michael Sandoval. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa ng pastoral letter. Let us not be afraid to give freely and cheerfully, even in times of crisis and difficulty like the COVID-19 pandemic that we are presently experiencing. Let us sustain the spirit of generosity that has spontaneously overflowed during this pandemic and has kept our communities in operation. We will look back with amazement and gratitude at these times, wondering how we got by even at the height of the lockdowns that we thought would seriously challenge the sustainability of our parishes. Tama naman. Kailangan ng iglesia ng pera para tustusan ang mga gawain ng Iglesia Katolika, kagaya ng kawang gawa. Yung mga misyon nitong palaganapin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento na ini-instill po sa kanyang mga deboto at sa kanyang mga miyembro. Sa Biblia, titignan natin, meron po tayo kasing mababasang ganito. Sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 7, ganito po ang ating mababasa. Ibigay ninyo sa bawat isa ang bayad na nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung mga bayarin po, kagaya ng kuryente, habang nagmimisa, kailangan bayaran yan. Kailangan libre yan. Ito talaga si Mr. Michael Sandoval. Ito pa. Sa unang Timoteo 5:17 hanggang 18, meron po tayong mababasang ganito. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag bubusulan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat-dapat lamang nabayaran ang manggagawa. Tama.
dapat pong bayaran yung manggagawa. Dito po sa nasasabing ito, yung iba naman na pera na nakukuha po sa pamamagitan ng mga love offerings o yung pinapasdahat during Mass, ang iba po ay ginagamit naman sa charity works. Yung iba naman, pambayad po sa kuryente, pambayad sa mga tao na nagme-maintain ng simbahan, mga ganun mga kapatid, ano? Ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Maganda rin yung kanilang ginagawa, ano? Especially ngayong pandemic, marami silang sinishare di umano. Sige. So, sa Iglesia Katolika kaya, ano ba yung misyon ng Iglesia Katolika na ginagawa nila sa panahon ng pandemya? Heto po. Isa po sa mga nakikita natin online, ang mga iba't ibang kwento ng kawang-gawa ng Iglesia Katolika. Halimbawa, itong ginawa ng Caritas Manila. Nagbigay sila ng 1 bilyong piso na worth of gift certificates sa mga mahihirap na residente ng 10 dioceses at sub-dioceses ng Mega Manila. Nako, ayan po yan sa Radio Veritas at sa GMA News Online. Isa pa po, itong pari na nagbebenta ng isda at yung makokolekta niyang pera ay binibili niya ng relief goods para po sa kawang-gawa. Isa pa pong halimbawa, itong sa Vatican, yung mga walang bahay na mga tao ay nakatanggap ng COVID-19 vaccine mula po sa Vatican. Grabe yan. Ibig sabihin, mas grabe pa pala yung ginagawa ng Iglesia Katolika. Pero alam ninyo, ilan lang ito sa mga efforts ng Iglesia Katolika para matulungan ng ating mga kapatid sa Iglesia. At hindi po ito pinagyayabang ng Iglesia Katolika. Hindi kagaya ng mga ministro at kasama ni Michael Sandoval sa Iglesia ni Cristo. Nako, alam ninyo mga kapatid, ano kayang tawag doon, ano? Babasahin natin sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 2. Sa ang salita ng Diyos na salin, ganito po ang ating mababasa. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Alam niyo itong si Michael Sandoval, pinamumunmot, pinapamukha talaga niya na grabe, nalalaman talaga ng mga miyembro at hindi miyembro yung mga ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Yung kawang-gawa daw nila, yung Iglesia Katolika, konti lang yung nakakaalam na grabe yung papamamahagi ng mga donasyon at mga tulong mula po sa simbahang Katoliko. Ito talaga si Michael Sandoval, kapalpakan talaga At sa pundong ito ng ating episode, mga kababayan, bookingan time na mga kapatid. Nako, at saka alam ninyo, kasama na sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo, itong si Michael Sandoval. Heto ang tanong. Konti lang ba ang abuloy na binibigay sa mga pagtitipon ng mga taga-INC 1914? Titingnan natin Heto po, nahanap po natin sa internet. Isa ito sa mga larawang ating nakita, mga kapatid, Heto, grabe, meron talagang mga halaga, ayan, kabuuan, nako, ang dami, Talaan niya ng abuloy sa Iglesia ni Cristo. Nakalista pa yung parang BIR na style. Nako, grabe talaga. Ito pa po, nahanap natin, isa pong aklat ng Iglesia ni Cristo. Ministerial Ethics sa pahina 250. Babasahin ko po. Ang mga ingat yaman ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal. Maging ito ay abuloy ng pangwebes, panglinggo at kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa at pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya at gayon din ang sanaping inilabas mula sa lagak, buklod, kadiwa at iba pa. Gayon din ang iba't ibang pabitin na may kalakip na salapi. Aba, nandito pala sa aklat nila, ang daming abuloy niyan. Nako, huling-huli. Eto pa. Babasahin ko po sa inyo sa page 242. Ang mga tuntunin ukol sa pananalapi ng lokal na dapat maunawaan ng manggagawa, lalo na kung siya ang nakadestino. Ukol sa di-karaniwang abuloy. Ang mga di-karaniwang abuloy ay gaya ng mga sumusunod.
abuloy ukol sa pagbili ng lupa, pagpapatayo o pagpapakumpuni ng tanggapang panlalawigan, pagpapatayo o pagpapakumpuni ng bahay-sambahan, at mga kagamitan ng iglesia sa pagsamba. Tanging abuloy na ipinahihintulot sa buklod at kadiwa. Iba pang abulo yan na maaaring kailangan ayon sa hiningi ng pagkakataon. Grabe, ang dami palang abuloy eh. Sobra pa sa Iglesia Katolika. Nako. So, ang tanong, itong mga ministrong ito ng INC 1914, ano ba yung ginagawa naman sa abuloy? Kasama na itong si Mr. Michael Sandoval. Nako, ito na ibubuging natin. Babasahin natin ang isang aklat na Pangalagaan Ninyo ang Kanyang Kawan na isinulat ni Mr. Eranio Manalo. Babasahin natin sa page 29 to 30. Ganito po ang ating mababasa. Anong isang ikinahihiwalay ng ministro sa karapatan? Kapag ang ministro ay nahumali sa mga bagay na pansanlibutan. Kaya nga, ang ministro ay ibinukbukod at inaalis sa hanap buhay. Iniiwan niya ang hanap buhay. Mula pa sa panahon ng mga apostol ay patakaran na ng ating Panginoong Jesucristo na ang ministro ay alisin sa mga bagay na pansanlibutan. Ngayon, kung ang ministro ay bumabalik dyan at mayroon siyang sideline at ibang pinagkakaabalahan tangi sa ministeryo o kaya ang pamilya niya na doon ang nasasangkot siya, sinisira niya ang patakarang ito. Kaya, bawal sa ministro na ang kaniyang pamilya ay maghanap buhay. Ibig sabihin, ginagawa pala nilang hanap buhay ang abuloy. Naku, kasi wala nang ibang source of income. Bawal silang magtrabaho, bawal silang maghanap buhay. So yung buong pamilya nila nakadepende sa abuloy na mula po sa sentral. Nako, huling-huli. Ibig sabihin, ang pinapakain ng mga ministrong ito sa kanilang pamilya ay ang abuloy na nakokolekta sa iglesia. Nako, sa iglesia Katolika, wala namang, siguro hindi naman napupunta sa pamilya ng mga pari, no? Yung mga pari, yung kanilang pamilya, wala namang tinatanggap na pera, ano? Nako, huling-huli talaga itong mga taga-INC na ito. Sino ngayon yung natatamaan sa kanyang sinasabi? Nako, Mr. Michael Sandoval Pak na ito. Palpak na palpak. Nako, sabi niya raw, napupunta na raw sa pulsa ng mga pari ang abuloy. Ito kasi yung parang hidden statement niya. Nako, ikaw talaga, Mr. Michael Sandoval, ha? Huling-huli ka ngayon. Kaya, busted yan! Palpak ka talaga, Mr. Michael Sandoval Pak. Sandoval. Nako, grabe talaga. Itong si Mr. Michael Sandoval na ito. Sige, ano bang masasabi mo sa kanilang mga modus operandi na ito? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, smash ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am